Hunyo 2, 2025. Isang 41 anyos na umaakyat ang nasa 12,000 talampakan sa pinakamapanganib na bundok sa Hilagang Amerika. Ginagawa ang paborito niyang gawain. Matagal na siyang umaakyat, alam niya ang panganib at tama ang mga desisyon niya. Sa 2 segundo, isang pagkakamali lang ang maaaring magtapos sa kanyang buhay at pagkalipas ng 8 araw, may papalit sa bundok. Pagkatapos ng video na ito, malalaman mo kung paano naging taon ang 2025. Sa huli, dapat nating tanggapin na nawala na ang huling malayang bundok sa mundo. Ang nangyari kay Denali ay paparating na. Para sa bawat ligaw na lugar na pinangarap mong tuklasin, maligayang pagdating sa sukdulang hangganan. Si Alex Chu ay hindi basta-basta weekend warrior na napasubo lang. Sa edad na 41, isa siyang bihasang ski mountaineer na alam ang ginagawa niya. Ilang taon na siyang namumuhay sa mga bundok. Alam niya ang mga panganib noong Hunyo habang umaakyat sila ng West Buttress ng Denali kasama ang 2 niyang kasama. Ito ang pinakasikat na ruta sa bundok pero hindi ibig sabihin na ligtas ito. Sa taas na 20,300 at 10 talampakan ang Denali, ang pinakamataas na tuktok sa Hilagang Amerika. Ngunit hindi lang taas ang dahilan ng panganib nito. Ang bundok ay nasa gitna ng Alaska. Malayo sa lahat, walang kalsada, infrastruktura o rescue team na naghihintay sa paanan. Maaaring bumaba ang temperatura ng hanggang 70 at ang hangin ay umaabot sa mahigit 100 milya kada oras. Dito, mahalaga ang karanasan. Ang pagiging handa ay makapagliligtas ng buhay, ngunit ang kakulangan dito ay maaaring ikamatay mo. Narating nila Alex at mga kasama ang Squirrel Point, isang lantad at batong bahagi ng ruta na nakabitin sa taas ng Peters Glacier. Ito ay isang lugar kung saan ang isang maling hakbang ay nangangahulugan ng pagbagsak mula sa taas na 3,000 talampakan pababa sa mga bato at yelo. Habang naglalakad sila sa madulas na yelo, biglang may nangyari, dumulas ang krampon o bumigay ang yelo. Maaaring isa ito sa mga sandali na pinaaalalahanan ka ng bundok kung sino talaga ang may kontrol. Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang ay nadulas si Alex at nahulog siya at hindi na siya nakabangon pa. Nakita ng 2 kasamahan ni Alex na takot habang gumulong siya pababa, tumatama sa mga bato at yelo hanggang sa mawala siya sa malaking dalisdis sa ibaba. Sinubukan nilang ibaba ang sarili sa gilid. Desperadong tinatawag ang pangalan niya at nakikinig kung may sagot. Hangin lang ang tugon. Ito ang dahilan ng trahedya, sa maliit niyang pagkadulas. Hindi rin siya nakatali ng lubid sa maraming bundok, lalo na sa Himalayas. May mga lubid, safety lines at infrastruktura na ginawa para saluhin ka kung may aksidente. Pero sa Denali, umaasa ka lang sa sarili mong paghusga, sariling kakayahan, at sariling pagtataya sa panganib. Yan ang dahilan kung bakit malaya ito. Yan ang dahilan kung bakit totoo ito. Pinili ni Alex ang desisyon ng mga bihasang mountaineer. Sinuri ang paligid, nagtiwala sa sarili, at nagpatuloy kahit buhay ang kapalit. Pagkahulog ni Alex, dumating ang malalakas na hangin at niyebe na naghadlang sa pagsagip sa kanya ng 2 araw. Nanatili ang katawan niya sa 3,000 talampakang dalisdis habang bumaba ang mga kasama para humingi ng tulong at hindi makalapit ang mga ranger dahil sa masamang panahon. Maiisip mo ba kung gaano kahirap para sa mga kasama niya? Alam nilang andun lang ang kaibigan nila sa ibaba, pero wala silang magawa habang pinapanood ang bagyo at lumilipas ang oras. Noong Hunyo 4 nang luminaw ang panahon at pwedeng lumipad ang helicopter, natagpuan ng mga ranger ang katawan ni Alex sa paanan ng dalisdis. Namatay siya agad sa pagkakabagsak. Kung ang pagkamatay ni Alex ay isang hiwalay na trahedya, baka iba ang kwento natin ngayon. Ngunit hindi pa doon natapos. Pagkalipas ng 8 araw, noong Hunyo 10, 2025, muling may buhay na kinuha si Denali. Ipinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang lahat sa bundok na ito. Mula sa perpekto tungo sa trahedya. Sa isang maliit na pagkakamali lang. Linggo-linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng mas malalim na eksklusibong video, paliwanag o personal na kwento na hindi ko inilalagay sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ko, sali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits! Si Nicholas Vicini, 20 mula Washington, ay tinutupad ang kanyang pangarap. Siya at ang kasama sa snowboarding ay matagumpay na nakaakyat sa West Buttress ng Denali. At ngayon ay bumababa malapit sa Rescue Gully, sa taas na 16,600 talampakan sa itaas ng Camp 14. Nagawa na nila,
pababa na sila at halos ligtas na sila. Doon nagsimulang magkaproblema ang lahat. Alas 6:15 ng gabi sina Nicolas at kasama niya ay nagpa-trigger ng soft slab avalanche habang bumababa sa Dalisdis. Isang saglit lang ay naglalakad sila pababa sa niebe. Tapos biglang umuga at gumalaw ang buong Dalisdis sa ilalim nila. Isipin mo ang takot kapag napagtanto mong hindi na matibay ang lupa sa ilalim mo. Kapag nanaig na ang pisika at isa ka na lang sa debris ng libo-libong toneladang gumagalaw na niyebe at yelo. Dinala ng avalanche si Nicolas ng mahigit 1,000 at 500 talampakan pababa ng bundok. Pinapaikot siya sa marahas na kaguluhan ng niyebe, yelo at bato. Dito lalong tumindi ang kwento dahil may 2 mountaineering ranger na nagkataong nag-aakyat malapit doon para mag-acclimatize. Nakita nila ang kasama ni Nicolas sa ibabaw ng guho ng avalanche at agad nila itong narating matapos ang mabilis na pagsusuri para matiyak ang kaligtasan nito. Agad silang nagsimula ng beacon search at dinala ng signal sa bahagi ng guho kung saan nakita nila ang katawan ni Nicolas. Halos lubos siyang natabunan, naipit sa bigat ng lahat ng niyebe at yelo. Mabilis na naghukay ang mga ranger para makagawa ng daanan ng hangin at bigyan siya ng pagkakataon, ngunit huli na kinuha na siya ng avalanche. Isipin mo ang naramdaman ni Nicolas sa mga huling sandali. Bumigay ang Dalisdis sa ilalim niya. Ramdam ang nakakakabog na pakiramdam ng pagbagsak na walang paraan para pigilan ang marahas na pag-ikot habang dinadala siya ng avalanche pababa. Hindi niya alam kung alin ang taas, hindi makahinga, at wala siyang magawa kundi maranasan ang matindi at nakakatakot na kapangyarihan ng bundok. Biglang huminto habang libu-libong kilo ng niyebe ang tumabon at dumagan sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Dilim at lamig at nakakatakot malaman na ganito pala magtatapos ang lahat. 2 namatay sa 8 araw. Parehong bihasa sa ruta, pareho silang gumawa ng matagumpay na desisyon na nagawa na ng libu-libong umaakyat noon. Kaya ano ang nangyari? Nagkamali ba sila? Naging pabaya ba sila o may mas malalim na dahilan? Sa totoo lang, hindi naman bihira ang namamatay sa Denali. Isang pag-aaral pagkatapos ay nagtala ng 76 na namatay sa Denali mula 1,900 at 3 hanggang 2,006. 51% ng mga pagkamatay ay sa West Butres, ang rutang dinaanan nina Alex at Nicolas. 45% ng pagkamatay ay dulot ng pagkahulog gaya ng nangyari kay Alex. Matagal nang delikado ang bundok na ito mula nang simulan itong akyatin. Sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit ito sumikat. Sa katunayan, ang 1,972 ang naging turning point. Noong taon na iyon, nagkaroon ng pinakamaraming namatay sa Denali. 11 ang nasawi sa loob lamang ng 1 taon. Lantad ang trahedya at nagdulot ng sunod-sunod na diskusyon. Naghahanap ng sagot ang mga politiko at galit ang mga nagbabayad ng buwis. Laging binantayan ito ng media. Naging problemang kailangang lutasin ang Denali. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Matapos ang mga trahedya noong 1,972 nagpasya ang National Park Service na magpatupad ng sapilitang pagrerehistro at briefing bago umakyat para sa kaligtasan ng mga tao. Sa una, tila wala namang masama rito. Pangunahing safety protocol lang, siguraduhin alam ng lahat ang gagawin at matukoy kung sino ang nasa bundok kung may emergency. Ano bang masama doon? Ang pagrerehistro ay hindi lang tungkol sa kaligtasan, kundi pati na rin sa kontrol. Ito ang unang bitak sa dam. Kapag pinatupad ang pagpaparehistro ng umaakyat, kinikilala mo na rin ang karapatan ng gobyerno na subaybayan kung sino at kailan umaakyat. Kapag may sapilitang briefing, na ipapakita na ring may karapatan ang mga opisyal husgahan kung handa ka na o hindi. Kapag naisakatuparan ang mga prinsipyo, kaunting panahon na lang bago humigpit pa ang mga patakaran. Noong 1,975 taon lang lumipas, hinigpitan nila ang mga requirement sa pagpaparehistro at tinaasan ang bayarin. Ang dahilan, syempre, ay kaligtasan. At ang nakakatawa pa rito, epektibo talaga ito nang ipinatupad ang sistema ng pagpaparehistro noong 1,975. Bumaba ng humigit kumulang 53% ang bilang ng mga namatay. Imbes ipagdiwang at tumigil, ginamit ito ng Park Service bilang patunay na tama sila. Bumaba ang namamatay. Ibig sabihin, epektibo ang mga regulasyon at mas gagana pa kung dadagdagan pa. Alam mo na kung saan ito patungo. Pagsapit ng early 2000s, naging standard na ang mga kailangan at dapat patunayan na may sapat kang supply.
Sinimula ng mga ranger ang gear check sa base camp, tinitiyak na kumpleto ang iyong gamit ayon sa kanilang listahan. Mas mahaba at detalyado na rin ang orientation session. Hindi lang basta kinukwento ang bundok, sinusuri ka pa at tinitingnan kung karapat-dapat ka. Habang naririnig mo ito, baka iniisip mo, ano bang issue dito? Papel at safety check lang yan, di ba? Pero kailangan mong maintindihan na dati, ang mga bundok ang iilan sa mga lugar kung saan tunay kang malaya. Dumarating ka, dala ang gamit, kakayahan, at tapang mo, at bundok ang magpapasya kung sapat ka. Si Denali ang natitirang ganun sa mundo. Karaniwan, ganito ang proseso kapag gusto mong akyatin si Denali. Magpaparehistro ka sa National Park Service, lilipad papuntang Talkeetna, Alaska, at dadalo sa mandatory orientation kasama ang mga ranger para repasuhin ang karanasan at gamit mo. Sasakay ka sa bush plane, lalapag sa kahit na glacier sa 7,000 at 200 talampakan at bubuhatin ang 100 at 20 libra ng gamit paakyat sa West Buttress na ruta. Walang mga porter, walang tea house, walang oxygen caravan, ikaw lang at ang rope team mo. Hinihila ang sled sa niyebeng abot-bewang, nagtayo ng kampo at umaasang magbukas ang weather window bago maubos ang supply. Ikaw ang nagplaplano ng ruta, bilis at desisyon. Ganap na do-it-yourself ang bundok na ito. Bagamat mahirap ang kondisyon sa pag-akyat, iyon mismo ang atraksyon nito sa loob ng mga dekada. Hindi mahalaga sa bundok ang iyong resume o pera, kundi ang kakayahan mo. Pero nagbago ito at naging malinaw sa mga umaakyat noong 2025. Una, para makakyat sa Denali ngayong taon, magbabayad ka ng special use fee na $440 kung 25 pataas o $300 at $40 kung mas bata. May hiwalay pang bayad sa pagpasok sa parke. Isa ka sa 1,000 at 500 na pinapayagang umakyat sa tuktok ngayong season. Oo, hindi naman malaki ang itinaas ng presyo at hindi lang Denali ang ganito. Naging mahalagang taon ang 2025 para sa mga bundok sa mundo. Halimbawa, ang mga umaakyat sa Everest ay nagbabayad ng $15,000 para sa permit, matapos itaas ng Nepal mula $11,000. Mukhang makatuwiran ang $400 at $40 pero hindi talaga ang bayad ang problema. Ang tunay na issue ay ang kasamang kontrol. Kailangan mong magparehistro. 60 araw bago, hindi 30 araw o ilang linggo. 2 buong buwan. Maliban na lang kung isa ka sa iilang paulit-ulit na umaakyat, mahigpit pa rin ang deadline na yan. Hindi mo na pwedeng bantayan ang mga pattern ng panahon, hindi mo na pwedeng hintayin ang perpektong pagkakataon at basta na lang sumakay ng eroplano. Ang dating atraksyon ng Denali ay sarili mong desisyon ang sinusunod. Pero ngayon, iba na ang nag-aayos ng schedule mo. Dagdag pa ang hamon ng pag-akyat mag-isa sa Denali. Dati, bahagi ito ng do-it-yourself na prinsipyo. Mag-fill out ka lang ng ilang simpleng papeles at pwede ka nang umalis. Pero ngayon, nagbabahagi ang solo climber ng detalyadong talaan ng mga bundok na naakyat nila. At mga tanong na hindi lang basta pagre-rehistro, kundi parang kailangan mo pang humingi ng permiso para akuin ang responsibilidad mo. Pati ang guided climbing expedition ay mas hinigpitan gamit ang permit, insurance at kontrata sa parke. Ngayon, parang laro na lang ito para sa malalaking guide service na may kapital. Kaya kahit gusto mo ng tulong, konti na lang ang opsyon mo. Para lang ito sa kayang sumunod sa patakaran. Nandyan din ang Clean Mountain Can System. Isa ang Denali sa unang malalaking bundok na nagpatupad ng patakarang bitbitin ng mga umaakyat ang sariling dumi gamit ang Clean Mountain Cans. Nagsimula ang sistemang ito noong early 2000s at lumawak, kaya noong mid-2010 kailangan ng ibaba ng mga umaakyat ang kanilang dumi mula high camp, 17,000 talampakan, pabalik sa base camp. At sa 2025, diretsahan ang parke. Kinakailangan ang tamang pagtatapon at paparusahan ang mga lalabag. Layunin nating panatilihing malinis ang bundok na walang tumututol. Ngunit bahagi na rin ito ng pag-akyat na ngayon ay binabantayan at kontrolado. Hindi mo nga mahawakan ang sarili mong basura nang hindi sinusunod ang regulasyon ng parke. Wala namang hindi makatuwiran dito. Magbayad, magparehistro, itapon ang sariling basura, sundin ang patakaran. Mga basic na kaligtasan at proteksyon sa kalikasan, di ba? Lahat ng ito ay nagpapakita ng mas madilim at nakakabahalang katotohanan. Noong 2025, napilitan ang mga umaakyat na tanggapin ang mapait na katotohanan. Hindi ka na pwedeng biglaan umakyat maliban kung pasok ka sa 7 araw na exception. Hindi ka na rin basta makakaakyat kapag gusto mo. Kailangan mo na ng pahintulot mag-isa.
Napapalabas na ang maliliit na kumpanya ng gabay habang patuloy na tumataas ang presyo at mahigpit na binabantayan ang bawat pag-akyat. Ginawang kontrolado ng National Park Service ang pag-akyat sa Denali. Mula sa open access, ngayon kailangan mo na ng pahintulot nila. Wala na ang huling malayang bundok. Masaklap pa, wala ni isa sa mga ito ang makakaligtas sa mga tunay na umaakyat tulad ni na Alex o Nicolas sa aksidente sa Dalisdis. Nahulog si Alex sa rutang na mapa, naaral, na-regulate at na-analisa na. Namatay si Nicolas sa Dalisdis. Nagpapatrol na ang mga ranger sa loob ng dekada, gaya noong 2025 sa parehong sistema. Ngayon, sinasabi sa iyo kung kailan magparehistro, dumalo sa orientation, paano tumae, at ilang umaakyat lang ang pwede sa tuktok. Kahit dami ng papeles, aral sa kaligtasan, o dagdag bayad, di nito mapipigilan ang kanilang pagkamatay. Pero iba mag-isip ang mga institusyon. Kailangan ng Park Service na makita na may ginagawa sila. Kailangan nilang ipakita sa Kongreso, sa mga nagbabayad ng buwis, at sa media na sila ay kumikilos. Nagpatupad sila ng dagdag na patakaran at kontrol. Unti-unting inalis ang kalayaan sa Denali at tinawag itong kaligtasan. Bakit nga ba? Dahil sa parehong puwersang unti-unting pumapatay sa pakikipagsapalaran sa Amerika at iba pang lugar nitong 30 taon. Mga kumpanya ng siguro na itinuturing bawat pagkamatay bilang posibleng demanda at mga abogado na kumbinsido ang mga tagapamahala ng parke ay laging mananagot sa pagkakamali. Ang mga kumpanyang komersyal na gumagabay ay nagsusulong ng mas mahigpit na mga patakaran dahil inaalis nito ang maliliit na operator at mga independenteng umaakyat na nagbibigay sa kanila ng monopolyo kung sino lang ang pwedeng makalapit sa bundok. Isang kultura na labis na takot sa panganib at nahuhumaling sa kaligtasan. Kaya mas pipiliin alisin ang kalayaan kaysa tanggapin ang delikado sa buhay. Ayos lang yon. Kung akala mo dito na matatapos, hindi ka nakikinig. Tingnan mo bawat malaking bundok sa mundo. Sumunod sila sa pattern. Maliliit na regulasyon matapos ang insidente, sinundan ng mas mahigpit na patakaran sa pilitang gabay hanggang sa pagbabawal ng solo climbing. Dahan-dahan itong nangyari sa loob ng mga dekada hanggang sa isang araw, mapapansin mong wala na ang bundok. Noon, Everest ang pinakamalaking hamon sa pag-akyat. Ngayon, ito na lang ay pila ng mga nagbayad ng 60,000 para hilahin ng mga Sherpa, dumadaan sa nagyelong bangkay at naghihintay sa trapik sa tuktok. Sa taas na 29,000 talampakan, ipinag-uutos nila na may isang gabay sa bawat grupo ng umaakyat. Ipinagbawal na rin nila ang solo climbing ng tuluyan. Hindi na bundok ang Everest ngayon, naging theme park na ito para sa mayayamang gustong magyabang na naakyat nila kahit hindi nila pinaghirapan. Mas mahigpit ang kontrol sa K2, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo. Kailangan ng pahintulot mula sa militar ng Pakistan dahil malapit ito sa hangganan ng India. Kailangan mong kumuha ng liaison officer na sasama sa iyo sa ekspedisyon. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumunta at umakyat, kailangan mo ng rehistradong tour company para asikasuhin ang mga papeles mo. At inaabot ng ilang linggo ang buong proseso ng pagdaan sa burokrasya bago mo pa man marating ang bundok. Sa Kilimanjaro, Tanzania, bawal umakyat ng walang rehistradong gabay. Hindi rin pwedeng mag-isa. Bawat isa sa mga tanyag na bundok sa mundo ay nasakop na ng burokrasya, komersyalisasyon o pareho. Hindi papatay ang Denali. Pwede mo pa ring akyatin ito ng mag-isa. Pwede ka pa ring mag-solo basta kumpletuhin mo lang ang mga form. At pwede mo pa ring gawin ang sarili mong desisyon sa bundok. Ngunit ipinakita ng 2025 kung paano nagtatapos ang kwentong ito. Katulad ng sa Everest, K2 at iba pang bundok. Nagsimula iyon sa tamang mga hakbang sa kaligtasan at nauwi sa total regulasyon. Ano na ang susunod? Saan tayo pupunta kapag nawala ang huling malayang bundok? Tatanggapin ba natin na wala nang pakikipagsapalaran at lahat ay ginawang ligtas at kontrolado? Pipila ba tayo para sa permit at hihintayin ang pahintulot kada kaso? Tapos magpapanggap na ang pag-akyat na may permiso ay parang malayang pag-akyat? Ipipilit ba nating may mga bagay na dapat manatiling mahirap at mapanganib kahit may namamatay? Wala akong sagot, pero alam ko kung ano ang nawala sa atin. Nawala na si Alex Chu na namatay habang ginagawa ang mahal niya sa bundok na siya ang pumili. Nawala si Nicolas Vicini na nagsimula ng avalanche at nagbayad ng pinakamataas na kapalit dahil nasa maling lugar at oras. Unti-unti na rin nating nawawala ang Denali, pero nandoon pa rin ang bundok. Pwede ka pa rin kumuha ng permit, pero nawala na noong 2025 ang ideya ng Denali bilang malawak at ligaw na tuktok na pwede mong puntahan sa sarili mong paraan. Ano masasabi mo sa bagong regulasyon na ito? Mas ligtas ba itong gawin?
O tinatanggal lang nito ang dahilan ng kahalagahan ng pag-akyat? I-comment ang opinyon mo. Salamat sa panunood at kita tayo sa susunod. Maging matapang at mamuhay ng matatag.